Magandang balita po tungkol sa national ID, lalong-lalo na po dun sa mga hindi pa po nakiklaim yung kanilang national ID dahil medyo matagal po yung pagproseso or yung paggawa ng national ID po natin. So ito yung magandang balita, meron ng national ID digital. Ibig sabihin po pwede na nating ma-access ang ating national ID gamit ang ating computer or kahit sa mobile phone, pwedeng-pwede nyo pong gawin. Yan po ang ituturo natin sa video na to kung paano po ninyo ma-download or paano po kayo magkaroon ng kopya ng inyong digital ID sa inyong cellphone or sa inyong computer. Bago po ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel para palaging updated sa mga panibagong videos natin na maaaring makatulong din po sa inyo. So, diretso na po tayo. Kung nasa mobile phone po kayo, mag-download po kayo ng eGov.ph o pwede rin dito sa computer. Hanapin nyo lamang po yung eGov.ph. Ito po. Or po pwede rin na sa nationalid.gov.ph na website. So, ito. nationalid.gov.ph. I-click nyo lamang po yan, national ID. Tapos, makikita nyo po itong proceed. I-click nyo po itong proceed. So, nandito na po tayo. Get the digital copy of your national ID. So, dapat i-fill up po natin lahat ng information dito na makikita po ninyo. So, first name, syempre yung unang pangalan mo po. So, for example, mag-fill up po tayo. So, tatakpan lang po natin yung ating information. So, middle name, yung buong pangalan po ng inyong ina pagkadalaga or yung pangalan mo pagkadalaga kung ikaw ay kasal. So, yung last name, yan po yung apelyido po ninyo. Tapos, dito na po tayo sa date of birth. Tandaan po itong format, dapat nauuna po yung buwan, tapos yung pitsa at saka yung taon. So, dito naman po sa national ID card number. So, kung meron na po kayong national ID, so alam nyo na po, nandyan po sa inyong national ID, inyong ID card number. Pero may nakalagay naman po dito na optional. So, yung pong sa mga hindi pa po nakatanggap ng kanilang national ID, ay huwag na pong fill upan ito. Diretso na pong i-click itong continue. So, meron pa nga po palang, kailangan pa po natin yung sundin ito po dito. So, meron pa pong face verification process to prove that you are a real person. So, i-check po muna natin. So, dapat ay sundin po ito. Good fit. Dapat naka-align yung. Tapos, friendly verification, use enough lighting. So, dapat maliwanag po para ma-verify ng maayos ang inyong mukha. So, hindi po pwedeng, bawal yung nakasombrero at saka yung naka-sunglasses. So, after mo pong basahin yan, click mo na dito sa pinakadulo, Start Liveness. At bine-verify na nga po nila yung mukha po natin. So, ayan. Congratulations, you have been successfully verified. You can now view your national ID. Ayan. Dapat sundin nyo po yung instruction na yung move closer. So, dapat ilapit nyo pong maigi ang inyong mukha para ma-verify po nila. Dapat meron pong liwanag. So, pagkatapos, kung meron ng check, i-click nyo na po itong view national ID. Yay! Nandito na po yung national ID po natin. So, tinatakpan ko lamang po ang lahat ng information, pati na po yung barcode. So, ito pong part na ito na tinakpan ko, ito yung barcode. Tapos, ito yung mukha po natin. Tapos, yung nakalagay dito, apelyido. Tapos, yung pitsa ng kapanganakan dito sa ibaba. At yung complete address dito. So, ayan. Dito, meron nakasulat, tap card to show. Tap card to show. I-click nyo po ang ID, makikita nyo po yung likod. So, yung nasa likuran naman po ay Digital National ID Number. So, ayan, tinakpan na po natin lahat ng information natin. Itong dito na tinakpan ko ng malaki, yan po yung barcode. Or yung QR code. Sorry, QR code.
Tapos nakalagay din po dito sa inyong national ID kung kayo ay married, kung ano yung sinulat niyo po during your application sa national ID. At yung lugar ng kapanganakan nandito din po sa pinaka-ibaba sa likod. So, i-click niyo po ulit. Ayan. At pagkatapos nga po ay pwede niyo na nga pong i-download. Ayan. Meron ditong maliit na arrow na nasa blue download digital ID. Click nyo po yan. Titignan natin kung pwedeng ma-download. Ayan. Digital ID is, so kung nagkataon na hindi pwedeng ma-download, so pwede nyo pong screenshot. Kahit screenshot po sa inyong mobile phone, pwede po ninyong gawin yan. Pwede nyo rin pong ipakita yan sa kahit na saan na nangangailangan ng valid ID. So yan nga po pala ang pinaka-purpose ng digital ID, ng national ID, kahit na saan ka magpunta, pwede po na yung digital copy lang po ang iyong ipapakita. Halimbawa, nakalimutan mo yung national ID mo or kung hindi mo pa natanggap yung national ID mo, yung digital copy na nasa mobile phone mo, kahit naka-screenshot lang yan, pwede mo yung ipakita po sa kahit saan bilang valid ID. Yan po ang pinaka-purpose kung bakit gumawa po sila ng digital copy ng ating national ID. Para accessible po kahit saan po tayo magpunta at kahit na saan nangangailangan ng valid ID. So, maaari po nila yung i-verify kung talagang national ID mo po yan. Yung QR code po sa inyong national ID, scan lamang po nila yan. At malalaman na po nila kung tunay nga po yung national ID mo po. So that's all for